Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah tafsir at tatalakay pa rin natin ang maikling talambuhay ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Ngayon tinatalakay natin yung mga kainaman ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Yung huli natin na natalakay na sinabi ng mga sahaba radhiyallahu anhum tungkol kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, yung iba't ibang mga ulat tungkol sa kanyang kabutihan. Alhamdulillah. So ngayon inshallah, ang nususuddala ala sihati khilafatihi, ang mga batayan ng pagiging tama ng khilafah ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Ang mga sahaba nagkakaisa sila na si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ang pinakamainam sa kanilang lahat. At saksi rito yung isang hadith actually na gusto ko lang balikan ngayon. Kasi makikita natin dito kung paano tinatanaw o kinikilala ng mga sahaba si Abu Bakr radhiyallahu anhu. Sehingga yung sinabi ni iniwalat ni Abu Hurairah at mula ito sa iniwalat ni Imam At-Tirmidhi, mali ahadin endana yadun illa qad kafa'nahu biha, na walang sino man sa kanila raw ang nakatulong sa sino man liban na lamang na ito ay kanilang sinuklian. Si mga sahaba nagsisikap sila na masuklian ang kabutihan ng sino mang gumagawa ng kabutihan sa kanila. Makala Abu Bakr, liban na lamang kay Abu Bakr. Kasi nalalaman nila na si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu hindi siya naniningil ng utang na loob at hindi niya gusto na ang mga tao ay labis-labis na nagpapasalamat sa kanya. Kasi alam nila, si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu wala siyang inahangad liban na lamang ang gantimpala ng kanyang Panginoon. Kaya kapag merong sahaba, yung ginagawa ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ng kabutihan, hindi na nila ito sinisikap pa na suklian sa kanya kumbaga. Kasi itatanggi rin ito ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu kumbaga. O kaya nalalaman nila na hindi rin ito talaga hinihiling ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, bukod doon syempre siya ay mayaman, hindi niya kailangan na babayaran siya sa anumang kanyang tulong. At alam nila na si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ay mapagpaumanhin, mapagpatawad, kaya walang anuman nagagawin si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na anumang gawain liban na lamang na ito ay gagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kailangan ng tao na maggantimpala kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. So ganito siya. Kasi nga siya yung pinakamataas sa kanila. Hindi kailangan ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ang anuman mula sa mga sahaba radhiyallahu anhu. Dahil nga sinasabi niya, fa inna lahu endana yadan yukafi'uhu Allahu biha yawmal qiyamah. Dahil si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, siya ay merong kamay o merong mga naitulong na si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang makakapagbayad talaga dito sa araw ng paghuhukom. So ganito si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na nangingibabaw sa mga sahaba. Alhamdulillah. Kaya ngayon, sinabi ni Ibn al-Jawzi rahimahullah, waqad infarada radhiyallahu anhu bi an afta fi hadaratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaddamahu fi salah. Naikilala natin na nangingibabaw si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu sa iba pang mga sahaba at unique siya at nag-iisa, na tanging nag-iisa na mayroong kakayanan na magbigay ng fatwa kahit kasama nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
So kabilang nga dito yung nabanggit ko na nung nakaraan na merong kumuha nung gamit ng mushrik na napatay ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu sa labanan at gusto itong hingiin nung tao na yun, pero tumanggi si Abu Bakr, hindi na niya hinintay ang desisyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya na hindi pwede. At hindi naman ito kumbaga tinanggihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya inawat o sinaway si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. At gayon din dito sa mga fatwa na tinutukoy dito, nangyari ito hindi lang sa isang pagkakataon. Maraming mga pagkakataon na si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ay nagsalita sa mga sahaba at nagbigay ng kanyang hatol, kumbaga kahit naroon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gayon din siya ang natatangi at kaisa-isa na inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-imam sa mga sahaba sa sala. Walang pinag-imam si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay may sakit, liban na lamang kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. At kabilang nga dito yung ulat doon kay Aisha, na inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Aisha na sabihin kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na mag-imam sa mga tao para sa sala. Pero sabi ni Aisha, ba't hindi na lang si Omar? Pero sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinatanggi ito ni Allah, kaya utusan ninyo si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na mag-imam sa mga tao. Wa nassa alayhi nassan khafiyan bi kamatihi makanahu fis salah. So nababanggit yung iba't ibang mga ulat na si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ang humalili kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sala. At ibig sabihin nito, kung siya ang naging kahalili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pag-iimam sa sala, so ibig sabihin siya rin ang karapat-dapat na kahalili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamumuno. Dahil ang pagiging imam sa sala ay pamumuno sa isang bagay na may gantimpala sa akhirah, so mas karapat-dapat na maging pinuno ang inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maging imam sa sala. So merong iba't ibang mga hadith na tinukoy ng mga scholar na dalil na tama ang khilafa ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. So merong hadith iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Jibril bin Mut'im, atat imra'atun nila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amaraha an yarji'a ilayhi. Dumating daw kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang babae at sinabihan nito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bumalik na lang sa kanya. So maring merong kailangan itong babae na ito at saka pa maibibigay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, kaya sinabihan siya na bumalik. Pero nagtanong yung babae, araayta in ji'tu walam ajidak, walam ajid ka? Ano sa palagay mo kung halimbawang babalik ako pero wala ka at hindi kita matagpuan? Kaannaha taqul al-maut. At sinasabi nga na parang tinutukoy niya, paano yung babalik ako at patay ka na, wala ka na. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala illam tajidini fati Abu Bakr. Kung hindi mo ako makikita ay pumunta ka kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Sumunod na hadith, iniulat ito ni Aisha, at ito ay hadith din na muttafaqun alayhi, iniulat ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Sinabi raw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Aisha radhiyallahu anha, fi maradihi alladhi mata fihi. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa panahon na siya ay meron ng sakit. At yung sakit dito na tinutukoy, yung sakit na kinamatayan niya. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Aisha, idiili abaka wa akhak. Tawagin mo ang ama mo at kapatid mo. Pinapatawag si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, at yung kapatid dito ni Aisha hindi na tinukoy kung sino.
hatta aktuba kitaban, upang magsulat ako ng isang kasulatan, fa inni akhafu an yatamanna mutamannin, dahil natatakot daw siya na maghahangad ang mapaghangad. Ang tinutukoy dito na paghahangaran ng tao ay ang pagiging khalifa pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu qailun ana aula wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakr. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maaring merong magsasabi, ako ang karapat-dapat dito. Merong magsasabi, ako ang karapat-dapat dito. Pero sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakr. Itinatanggi ito ni Allah at ng mga mananampalataya na aangkinin ng sino man ang pagiging khalifa, liban na lamang para kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. So malinaw na hadith ito, na si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ang marapat na magiging khalifa pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, muli hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, so ibig sabihin lahat ito ay matatatag na hadith na nagpapatunay na tama ang pagiging khalifa ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu kahit pagiging unang khalifa. Mula ito kay Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, maradan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fashtadda maraduhu. Nagkasakit daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tumindi ang kanyang sakit. At sinabi niya, muru Abu Bakr falyusalli bin nas. Utusan ninyo si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na mag-imam sa mga tao. Qalat Aisha, sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun asif. Tunay na si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ay lalaki na asif. Asif, ibig sabihin emosyonal o iyakin, na palagi siyang umiiyak sa sala. Idha kama makamaka lam yastati an yusalli bin nas. Kapag siya ay tumayo sa lugar mo bilang imam o kahalili mo bilang imam sa sala, hindi niya makakayanan, hindi niya magagawa na pamunuan ang mga tao sa sala. Pero sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muru Abu Bakr falyusalli bin nas. Utusan ninyo si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na pamunuan sa sala ang mga tao. Ngayon nga sa iba pang ulat o fi riwayatin annaha qalat li Hafsa. Sa iba pang ulat si Hafsa naman ang sinabihan niya, yung anak ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, quli lahu ya'mur Omar, faqalat lahu faaba hatta gadiba. So sinabi daw, si Aisha pala yung nagsabi. Sinabi ni Aisha daw kay Hafsa. Sinabi ni Aisha, sabihin mo kay Omar na siya na lang ang mag-imam. Faqalat lahu, at sinabi ito ni Hafsa. Pero sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antun na sawahibu Yusuf, muru Abu Bakr. Kayo ay katulad ng mga babae nung panahon ni Yusuf alaihi salam na nagpaplano na may mga pakana. Kaya utusan ninyo si Abu Bakr na mag-imam. Utusan ninyo si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na mag-imam. At sa iba pang hadith, iniulat ni Abu Zama'ah o Ibnu Zama'ah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amarahum bis salah. Inutusan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsala. Wa kana Abu Bakrin gaiban. At wala doon si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Fataqaddama Omar fasalla. At si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu ang nag-imam sa kanila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nalaman ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung panahon pa rin na meron siyang sakit. Wala siya doon sa masjid. So sabi niya, la ya'ballahu wal muslimuna illa Abu Bakr. Tumatanggi raw si Allah at ang mga mananampalataya, ang mga Muslim, liban na lamang sa pag-iimam
ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu sa sala. Ibig sabihin, maaring nangyari na late lang talaga dumating si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, nandun lang siya sa paligid. Pero nagsimula ng mag-imam si Omar, pero itinanggi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi na si Abu Bakr ang dapat na mag-imam radhiyallahu anhu. At yun din sa sinabi ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, fima akhrajahu Ibnu Asakir, iniulat ito ni Ibnu Asakir, laqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin an yusalliya bin nas. Inuutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na mag-imam sa mga tao. Wa inni la syahidun, at ako ay saksi rito. Saksi si Ali bin Abi Talib na inutos nga ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, pati si Ali bin Abi Talib, tinatanggap niya na si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ang kahalili talaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sala. Wa ma ana bigaibin wa ma bimaradun. Naroon daw siya at wala siyang sakit. Ibig sabihin, nandun talaga siya na saksi. Nang ibig niya sabihin dito, kung siya ang karapat-dapat na khalifa, hahalili kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana siyang nag-imam. Hindi si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Faradina lidunyana ma radiyahun nabiyyu lidinina. Kinalulugdan namin para sa aming buhay sa mundo ang kung anumang kinalugdan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa aming relihiyon. Ito'y sinabi ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Ito'y sinabi tungkol sa pag-iimam ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu galing mismo kay Ali bin Abi Talib. Sa sumunod na nababanggit dito, kalamos sahaba wa ahlul bait. Ito naman yung sinabi ng iba pang mga sahaba at ng ahlul bait tungkol kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu bilang tugon sa mga nagsasabi na pinagplanuhan daw ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, gumawa siya ng mga pakana para agawin ng khilafa mula sa ahlul bait, mula kay Ali bin Abi Talib. Pero nauna nga nang nabanggit, tanggap ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ang pag-iimam ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, at hindi lamang ito pamumuno niya sa sala, ito ay pamumuno niya kahit sa dunya bilang pinuno ng mga Muslim, bilang khalifa. Singa wasalafus salih fi fadlihi. So kalamus sahaba wa ahlul bait wasalafus salih fi fadlihi. So dito natitipon yung sinabi ng mga sahaba at ng ahlul bait at ng salafus salih tungkol sa kainaman ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. So unay sinabi ni Omar, iniulat ito ni Imam al-Bukhari. Sinabi ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakr sayyiduna, si Abu Bakr ang aming pinuno, wa ataka sayyidana, ya'ni Bilalan. Si Abu Bakr ang kanilang pinuno at nagpalaya sa kanilang pinuno nang tinutukoy niya rito si Bilal. Sinabi rin ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala wadidtu anni sya'ratun fi sadri Abi Bakr. Na hinangad daw niya minsan na siya ay naging buhok sa dibdib ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, nang sa gayon ang ibig sabihin nito magiging mas malapit siya kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. At muli iniulat mula kay Ali radhiyallahu anhu, sinabi niya, iniulat ito ni Imam at-Tabarani, khairun nasi ba'da Rasuli sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wa Omar. Ang pinakamainam na mga tao pagkatapos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sina Abu Bakr at Omar. La yajtami hubbi wa bagda Abi Bakr wa Omar fi kalbi mu'min. Fi kalbi mu'min. Hindi maari daw na magtitipon ang pagmamahal at ang pagkapuot kina Abu Bakr at Omar sa puso ng mananampalataya. So, ang mananampalataya, ang nararamdaman lamang niya sa kanila ay ang pagmamahal. At walang sino man ang namumuhi kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu at kay Omar bin Khattab radhiyallahu anhu liban na lang sa
hindi mananampalataya. Liban na lang sa masamang tao kung siya man ay nag-aangkin ng pananampalataya. Kaya din iniulat ni Ad-Daraqutni mula kay Ja'far as-Sadiq, apo ito ni Ali bin Abi Talib, an abihi Muhammad al-Baqir, kabilang sila sa mga imam ng mga Shia, anna rajulan ja'a ila abihi Zainul Abidin, Ali bin al-Husayn. Sasabi ni Muhammad al-Baqir, may dumating daw na isang lalaki sa kanyang ama na si Zainul Abidin. Si Zainul Abidin, anak ni Ali, na anak ni al-Husayn. Sa pang-ilang ina po na ito ni Ali bin Abi Talib. Faqala, sabi ng lalaki na ito kay Zainul Abidin, akhbirni an Abi Bakr. Sabi ng lalaki, ikwento mo nga sa akin ang tungkol kay Abu Bakar. Sabi niya, faqala anis Siddiq. Sasabi ni Zainul Abidin, ang tinutukoy mo bang Abu Bakar ay ang as-Siddiq, si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu? Faqala rajul, wa tusammihi Siddiq, bakit din niyo siya tinatawag na Siddiq? So itong tao na ito na dumating kay Zainul Abidin, masamang tao ito. Baka Shia pa nga ito eh. Kasi yung mga Shia, ginawa nilang imam, itong mga tao na ito. Si Ali, si Al-Hussein, si Ali bin Al-Hussein, yung si Zainul Abidin, si Muhammad al-Baqir, at si Ja'far as-Sadiq. Lahat ng mga ito ginawa nilang mga imam at mga Diyos sa katambal ni Allah. So sabi niya kay Zainul Abidin, bakit ninyo tinatawag siya na Siddiq? Faqala Zainul Abidin, sa sinabi ni Zainul Abidin sa kanya, thaqalat ka ummuk, kasawian sa iyo, kad sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muhajiruna wal ansar. Ito ang itinawag sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gayon din ang muhajirun at ansar. Wa man lam yusammihi siddiqan fala sadaqallahu qawluhu fid dunya wal akhirah. Sino man ang hindi magpapangalan kay Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu bilang Siddiq, hindi nawa patotohanan ni Allah ang kanyang salita sa mundong ito at sa kabilang buhay. At tagalit si Zainul Abidin, sinabi niya, idhab fa uhibbu Abu Bakar wa Omar radiyallahu anhuma. Umalis ka na dahil ako ay nagmamahal kina Abu Bakar at Omar radiyallahu anhuma. So walang sama ng loob ang Ahlul Bayt, kahit yung mga kinikilalang imam ng mga Shia, kina Omar, kina Abu Bakar at Omar, radiyallahu anhuma. Wala. Lahat yun ay puro inimbento lang ng mga Shia. At panghuli, inshallah, iniulat ito ni Ibn al-Jawzi mula kay Zaid bin Ali, annahu qala liman yatabarra'a minhuma, sinabi niya tungkol sa sino man na kumbaga itinatakwil nila sina Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu at Umar bin Khattab radiyallahu anhu. I'lam wallah, dapat ninyong malaman sumpa kay Allah, annal bara'ata min asy-syaykhain Abu Bakar wa Umar, al bara'atu min Ali fataqaddam aw takhar. Dapat ninyong malaman sumpa kay Allah na ang inyong pagtakwil kina Abu Bakar at Omar ay pagtakwil din kay Ali. Kaya ang tao na ganito, magpapatuloy ba siya o titigil sa kanyang ginagawa na ito na pagtatakwil sa kanilang dalawa? So lahat ng ito ay mga ulat mula sa mga mas marami sa mga nabanggit dito mula sa pamilya ni Ali bin Abi Talib doon sa kanyang mga inapo. Yung mga ginawa nilang ginawang imam ng mga Shia, specifically at lahat sila nga ay kumikilala sa kainaman ni Abu Bakar at hindi lamang ni Abu Bakar pati ni Omar dito sa mga hadith na ito. Pero syempre, kinikilala rin nila si Uthman radiyallahu anhu. At ang Ahlul Bayt, wala silang anumang kinalaman sa mga Shia at ang mga Shia wala silang kinalaman
sa Ahlul Bayt. Ginagamit lang ng mga Shia ang Ahlul Bayt bilang drama sa kanilang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanilang relihiyon na inimbento na pinagmumukha nilang Islam. Walang Islam sa relihiyon ng mga Shia. Iba nga yung sala nila eh. Wala nga silang adan. At marami silang mga katuruan na kung titingnan natin mga batayan, puro shirk at kufur ang nilalaman ng kanilang mga paniniwala. So wala silang magagawa na anuman o kaya anumang paniniwala o sinasabi nila na magbabago sa katotohanan na sila ay kafir at magbabago sa katotohanan na tama. Ang khilafa ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu at gayon si Omar at si Uthman at lahat sila ay pawang mga mananampalataya. Kumbaga namatay na mananampalataya at nalulugod sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung huli nating matatalakay dito inshallah, yung mga physical na at mga personal na katangian ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu at matatalakay pa natin ito next week inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.